Hey guys, sa palagay nyo ba sino ang mas matapang na presidente? Si Digong o si Marcos Jr.? Sino ang mas matapang, mas matalino, mas marunong? Sa aking palagay, porque kahit na let's say hindi ako maka-BBM, okay? Pero sa totoo lang, maka-BBM ako, mga kababayan. Siya po yung binoto ko nung eleksyon ng presidente. Pero kinukumpara ko yung dalawa. Malayong malayo na mas matapang si BBM, Pangulong BBM kaysa kay Digong. Si BBM, mga kababayan, tignan nyo, example na lang, yung budget, yung 2025 national budget, tignan nyo, bineto niya yung mga budget ng mga kaalyado niya. Hindi niya lahat inaproban. Nabagsak yung yung phone holder ko. Tapos pangalawa, mga kababayan, lately lang nung nag-meeting ng National Security Council, sino ang presidente, mga kababayan, na hindi sinama ang Vice President at saka mga dating presidente? Pinagtatanggal niya. Pangatlo, mga kababayan, sino ang lumalaban sa China ngayon? Samantalang itong si ex-president Digong, mga kababayan, gumampi pa sa China. Naalala nyo yung sinabi niya, mga kababayan, tungkol sa pagkapanalo ng Pilipinas sa UNCLOS sa West Philippine Sea. Di ba sinabi niya, that's only a piece of paper, sabi ni Digong. Samantalang itong si President BBM, mga ka-George sa vlogs, talagang pinagtatanggol niya ang Pilipinas na walang makukuha ng ibang bansa kahit nakatiting na piraso ng pag-aari ng Pilipinas. Ganyang katapang si BBM, mga kababayan. Wala siyang pakialam, basta siya ay nasa tama, basta mga ginagawa niya ay nasa konstitusyon. Tignan nyo ngayon, mga kababayan, ang nangyayari ngayon sa mga Duterte. Si Las Cañas nasa pagkahawak na yata ng pumunta na, nagpakandong na doon sa ICC. Ayon sa mga balita, umalis na ng Pilipinas kasama yung asawa at saka dalawang anak yata. Tapos sino yung mga kaalyado noon ni President Duterte, ni ex-President Duterte? Mga Chinese. Sila Yang, Michael Yang, yung Parmali nang inimbestigahan noon ni ex-senator Gordon, mga kababayan. Ngayon lumalabas lahat ng katotohanan, okay? Samantalang noon tudutanggi si President Digong sa mga bagay na yan. Yung anak niya na si Vice President Sara, tignan nyo ang nangyari. 125 million binaldas niya or ginastos niya, kung saan niya ginastos sa 11 days lang. Yung 650 million hindi niya maipaliwanag kung saan napunta. So ganun ba ang mga leader na gusto natin na na mamumuno sa bansang Pilipinas, mga kababayan? Dapat nga matuloy na yung pag-impeach kay BP Sara para sa ganun ay hindi tularan ng ibang mga darating pa mga politiko, mga kabataan na magiging
presidente, magiging vice president later on. Baka sabihin nila, nagawa nga ni Duterte noon yan, ni Vice President Duterte, yung pangungurakot na harap-harapan, walang mga resibo, walang may pakitang mga ebidensya. Di pwede natin gawin din. Siyempre, yan ang sasabihin din yung mga darating, mga incoming, mga leaders ng bansang Pilipinas, mga kababayan. Kaya dapat talaga bilisan ng Kongreso ang pag-impeach sa Vice President, at saka dapat ang Senado, kasi sila at ang judge sa impeachment trial ni Duterte, ni Vice President, dapat walang silang aayunan kung porke kaalyado nila si Duterte, sila Bato na wag nyo nang iboto, si Bongo wag nang iboto, sino pa, basta yung mga maka Duterte dyan na senador, senadores, mga kababayan na mag kakandidato sa darating na eleksyon, wag natin silang papakin sa Senado, mga kababayan. Kailangan piliin natin yung matino. Wala nang matinong politiko, kaya lang mas matino naman kaysa kay BP Sara at saka kay Bato at saka kay Bongo. Lalo na itong si Kwan, Robin Padilla. Sinasabi ni Panilo, Attorney Panilo, na siya raw ang front runner ng Duterte. PDP laban ba yun sa 2028? So tingnan natin, mga kababayan. So yan lang po. Mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, paki-subscribe na ng George R. Vlogs. Salamat ng marami. God bless po.